Paano kung sabihin ko sa'yo na ang pinaka-importanting relasyon sa buong buhay mo ay hindi ang relasyon mo sa asawa mo, sa partner mo, sa pamilya mo o mga kaibigan mo? Paano kung ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan at bakit lagi kang natatakot maiwan, bakit hindi mo makita ang halaga mo at bakit tinatanggap mo ang mas mababa kesa sa deserve mo ay dahil may isang tao na matagal nang hindi mo minahal at iyon ay ang sarili mo. Maraming tao ang buong buhay nilang hinahabol ang pagmamahal. Nagpapakahirap para mapansin, nagbabago para tanggapin, nagsasakripisyo para mahalin. Pero kahit gaano karaming pagmamahal ang ibigay ng ibang tao, parang may kulang pa rin. Parang may butas na hindi mapunuan. Parang may bahagi ng puso na nananatiling walang laman. Dahil walang pagmamahal mula sa labas ang makakapuno sa kakulangan ng pagmamahal mo sa sarili mo. At hanggat hindi mo natututunang mahalin ang sarili mo, mananatili kang naghahanap ng halaga sa mga taong hindi naman dapat magbigay nito. Chapter 1. Ang tahimik na epidemya na sumira sa buhay ng maraming tao. Hindi ito cancer, hindi ito kahirapan, hindi ito heartbreak, kundi ito ay self-rejection. Maraming tao ang naglalakad araw-araw na dala ang isang lihim na sugat. Hindi nila gusto ang sarili nila, hindi nila pinagkakatiwalaan ang sarili nila, at sa kaibuturan ng puso nila, hindi nila mahal ang sarili nila. Hindi lang nila ito napapansin, iniisip nila na ang problema nila ay trabaho, pera, relasyon o ibang tao. Pero ang totoo, ang pundasyon ng lahat ng problema nila ay nasa relasyon nila sa kanilang sarili. Isipin mo ito, kung may kaibigan kang araw-araw kang pinupuna, lagi kang pinaparamdam na kulang ka, pinapaalala lahat ng pagkakamali mo, at hindi naniniwala sa kakayahan mo, gusto mo bang makasama ang taong yon habang buhay? Siyempre hindi. Pero nakakalungkot isipin na iyan mismo ang ginagawa ng maraming tao sa sarili nila araw-araw. Kapag nagkamali ka, ano agad ang sinasabi mo sa sarili mo? Tanga talaga ako. Wala akong kwenta. Hindi ko kaya to. Hindi ako sapat. Napapansin mo ba ang mga salitang hindi mo sasabihin sa taong mahal mo, pero walang awa mong sinasabi sa sarili mo? At habang tumatagal, pinaniniwalaan na ito ng utak mo. Nagiging katotohanan na siya sa isip mo. Ang hindi pagmamahal sa sarili. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, nagdidesisyon ka mula sa takot, hindi mula sa halaga. Tinatanggap mo ang maling pagtrato, nagpapatawad ka ng paulit-ulit kahit sinasaktan ka na. Nananatili ka sa toxic na relasyon dahil sa ilalim ng lahat, may bahagi sa'yo na naniniwalang iyon lang ang deserve mo. Masakit man tanggapin, pero maraming tao ang hindi naiipit sa maling relasyon dahil mahal nila ang tao. Naiipit sila dahil hindi nila mahal ang sarili nila. Kapag hindi mo mahal ang sarili mo, takot kang magsabi ng no. Takot kang magtakda ng boundaries. Takot kang mawala ang tao. Takot kang hindi magustuhan. Kaya inuuna mo lagi ang ibang tao, habang dahang-dahang nawawala ang sarili mo. Hindi relasyon ang pinakamalaking nawawala. Ito ang pinakamasakit na epekto. Ang nawawala ay ang sarili mong buhay. Hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo. Hindi mo na alam kung sino ka kapag walang approval ng ibang tao. Hindi mo na alam kung ano ang nagpapasaya sa'yo. Dahil buong buhay mo, sinubukan mong maging kung sino
ang gusto nilang makita sa'yo. Sa sobrang kakasunod mo sa expectations ng iba, nakalimutan mo kung sino ka talaga. Alam nating lahat na hindi ka ipinanganak na galit ka sa sarili mo. Hindi ka ipinanganak na insecure ka kaagad. Hindi ka ipinanganak na pakiramdam mo ay kulang ka kaagad. Lahat ng sanggol ay naniniwalang deserve nilang mahalin. Hindi sila nahihiya sa sarili nila. Natural nilang alam na may halaga sila. Kaya kung natutunan mong hindi mahalin ang sarili mo, pwede mo rin itong matutunang mahalin muli. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa paghahanap ng taong magmamahal sa'yo, hindi sa bagong relasyon, hindi sa mas maraming pera, hindi sa validation ng social media, kundi sa araw na tumingin ka sa salamin at sabihin sa sarili mo, hindi ako perpekto, pero karapat-dapat pa rin akong mahalin. Dahil sa dulo ng lahat, kapag iniwan ka ng lahat, kapag tahimik na ang mundo, kapag wala ng palakpak, wala ng likes, wala ng approval, iisa lang ang taong maiiwan sa tabi mo at iyon ay ikaw. Kaya siguraduhin mong marunong kang mahalin ang taong yon dahil ang relasyon mo sa sarili mo ang pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka sa buong buhay mo. Chapter 2. Ang sugat ng pagkabata na hanggang ngayon ay dinadala mo pa. May isang bagay na kailangang maintindihan mo. Walang batang ipinanganak na galit sa sarili. Walang sanggol na tumitingin sa salamin at nagsasabing, hindi ako sapat, wala akong halaga, hindi ako karapat-dapat mahalin. Walang batang natural na iniisip yon. Natutunan natin iyon at kadalasan natututunan natin yon noong tayo ay bata pa. Habang lumalaki ka, unti-unting nabuo ang paniniwala mo tungkol sa sarili mo, hindi sa pamamagitan ng isang malaking pangyayari, kundi sa libo-libong maliliit na karanasan, mga tingin, mga salita, mga reaksyon, mga pagkakataong hindi ka nakikita, hindi ka naririnig, hindi ka naiintindihan. Marahil noong bata ka, kapag mataas ang grades mo, masaya ang lahat, pinupuri ka, ipinagmamalaki ka. Pero kapag nagkamali ka, biglang may disappointment, biglang may sermon, may malamig na katahimikan. At bilang bata, ano ang natutunan mo? Hindi ako mahal dahil ako. Mahal lang ako kapag mahusay ako. At doon nagsisimula ang problema. Hindi mo na hinahanap ang pagmamahal. Hinahabol mo ang performance, hinahabol mo ang perfection, hinahabol mo ang approval. At hanggang ngayon, dala mo pa rin iyon. Kaya kapag may pumuri sa'yo, masaya ka. Pero kapag may pumuna, parang gumuho ang mundo. Bakit? Dahil hindi pa rin buo ang pundasyon ng self-worth mo. Nakasandal ka pa rin sa opinyon ng ibang tao. May ibang tao naman na lumaking hindi pinapayagang maramdaman ang emosyon nila. Kapag umiiyak sila, sinasabihan na tumigil ka. Ang arte mo, huwag kang mahina, kaya mo yan. At paulit-ulit nilang naririnig iyon hanggang sa maniwala sila na mali ang maramdaman ang nararamdaman nila. Kaya paglaki nila, nahihirapan silang umiyak, nahihirapan silang humingi ng tulong, nahihirapan silang maging vulnerable dahil sa isip nila ang emosyon ay kahinaan at ang kahinaan ay hindi ligtas. Marahil ikaw ito. Ikaw yung laging malakas, ikaw yung laging nagbibigay, ikaw yung laging nakikinig. Pero kapag ikaw ang nasasaktan, tahimik ka lang. Kapag ikaw na ang umiiyak, sarili mo lang ang kasama mo. Kapag ikaw na ang nangangailangan, wala kang matawag.
At habang tumatagal, napapagod ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal mo nang pasan ang lahat ng mag-isa. Ang ipinanganak na people pleaser. May mga bata ring lumaking pakiramdam nila sila ang problema. Kapag nagsasalita sila, sinasabihan silang masyadong maingay. Kapag umiiyak sila, masyadong sensitive. Kapag may gusto sila, masyadong demanding. Kapag may pangarap sila, masyadong mataas. Unti-unti nilang natutunan na mas ligtas ang manahimik, mas ligtas ang mag-adjust, mas ligtas ang magbigay kesa humingi. At doon ipinanganak ang people pleaser. Hindi sila mabait dahil gusto nila. Madalas natatakot lang silang hindi mahalin. Natatakot silang maiwan. Natatakot silang ma-reject. Kaya lagi silang nagsasakripisyo. Laging umiintindi. Laging nagbibigay. Laging nagpapatawad. Kahit sila na ang nauubos. At ang masakit, akala nila pagmamahal yon. Pero ang totoo, takot iyon. Ang pinagmula ng inner critic. Alam mo ba ang boses sa isip mo na laging may reklamo? Yung nagsasabing hindi ka sapat, mali ka, mas magaling sila, wala kang kwenta, hindi mo kaya. Ang boses na iyon ay hindi mo talaga boses. Kadalasan, koleksyon iyon ng mga boses na narinig mo noon. Boses ng magulang, boses ng guro, boses ng kamag-anak, boses ng mga taong minsang nagpaniwala sa'yo na kulang ka. At sa sobrang tagal mong narinig ang mga yon, naging bahagi na sila ng pagkatao mo. Parang naka-autoplay na recording, paulit-ulit, araw-araw, taon-taon. At ang nakakatakot, hindi mo napapansin, akala mo ikaw iyon, akala mo katotohanan yon, pero hindi. Isa lamang iyong lumang programa na tumatakbo pa rin sa isip mo. Ang katotohanan na kailangan mong marinig. Hindi mo kasalanan kung bakit sugatan ka. Hindi mo kasalanan kung bakit nahirapan kang mahalin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan kung bakit natuto kang matakot. Hindi mo kasalanan kung bakit naging people pleaser ka. Hindi mo rin kasalanan kung bakit lagi kang naghahanap ng validation. Ginawa mo lang ang lahat para mabuhay. Ginawa mo ang kaya mong gawin gamit ang mga natutunan mo noon. At para sa batang version mo, iyon ang pinakamainam na paraan para manatiling ligtas. Pero ngayon, hindi ka na bata at ang mga survival strategy na minsang nagligtas sa'yo, maaaring sila na ngayon ang pumipigil sa'yo. Pumipigil sa'yong magmahal, pumipigil sa'yong magtiwala, pumipigil sa'yong maging masaya. At higit sa lahat, pumipigil sa'yong mahalin ang sarili mo. Pero may magandang balita. Hindi permanenteng nakasulat ang sugat mo. Hindi permanente ang programming mo. Hindi permanente ang trauma responses mo. Hindi permanente ang insecurities mo. Dahil ang utak na natutong saktan ang sarili ay kaya ring matutong mahalin ang sarili. Chapter 3. Ang pinakamapanganib na adiksyon. Kapag ang halaga mo ay nakasalalay sa approval ng ibang tao, may isang adiksyon na bihirang pag-usapan. Wala itong amoy, wala itong bote, wala itong gamot. Pero milyon-milyong tao ang araw-araw na alipin nito. At maaaring isa ka sa kanila. Ito ang addiction sa validation, ang addiction sa approval, ang addiction sa pakiramdam na tanggap ka. Pag-isipan mo ito sandali, gaano kalaki ang epekto sa mood mo kapag may pumuri sa'yo? Kapag may nag-like sa post mo, kapag may nagsabing maganda ka, kapag may nagsabing proud sila sa'yo. Masarap, hindi ba? Natural yon. Tao tayo. Lahat tayo gustong ma-appreciate. Lahat tayo gustong mahalin. Lahat tayo gustong makita.
Pero may problema, kapag doon mo na kinukuha ang buong halaga mo, nagiging alipin ka ng opinyon ng ibang tao. At kapag nangyari yon, wala ka ng kontrol sa sarili mong kaligayahan. Kapag pinupuri ka nila, mataas ang confidence mo. Kapag napansin ka nila, masaya ka. Kapag gusto ka nila, kampante ka. Pero kapag hindi, bigla kang nagda-doubt. Bigla kang nag-overthink. Bigla mong tinatanong, may mali ba sa akin? Bakit hindi nila ako gusto? Bakit parang hindi sapat ang ginagawa ko? At dito nagsisimula ang emotional roller coaster. Isang araw, mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kinabukasan, bagsak. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil nagbago ang reaksyon ng ibang tao sa iyo. Ang buhay na nakadepende sa palakpak. Maraming tao ang buong buhay na naghahanap ng palakpak. Noong bata pa sila, yung grades sa eskwelahan. Nung teenager sila, popularity. Noong tumanda na sila, promotion, relationship status, followers, likes, approval. At wala namang masama sa mga yon. Ang problema ay kapag iyon na ang naging sukatan ng halaga mo. Dahil ano ang mangyayari kapag nawala ang mga yon? Ano ang mangyayari kapag wala nang pumapalakpak, kapag wala nang nag-a-approve, kapag wala nang pumupuri, kapag wala nang nakakapansin? Kung diyan nakasandal ang self-worth mo, babagsak ka kasama nila. Ito ang dahilan kung bakit maraming successful na tao ang malungkot, maraming mayaman ang insecure, maraming sikat ang malungkot sa gabi. Dahil kahit nakuha nila ang validation ng buong mundo, hindi pa rin nila nakuha ang validation mula sa sarili nila. Ang masakit na katotohanan, may mga taong mamahalin ka at may mga taong hindi. May mga taong maniniwala sa'yo, may mga tao ring hindi. May mga taong pipiliin ka at may mga tao ring hindi ka pipiliin. At kahit na anong gawin mo, hindi mo yon makokontrol. Hindi mo kayang kumbinsihin ang lahat. Hindi mo kayang pasayahin ang lahat. Hindi mo kayang mapasaya ang buong mundo. At hindi mo responsibilidad iyon. Maraming tao ang pagod na. Hindi dahil marami silang ginagawa, kundi dahil sinusubukan nilang makuha ang approval ng mga taong hindi naman kailanman magbibigay nito. Kapag ang rejection ay naging personal, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nasasaktan tayo. Ginagawang personal ang rejection. Kapag hindi tayo pinili, iniisip natin hindi tayo sapat. Kapag iniwan tayo, iniisip nating wala tayong halaga. Kapag hindi tayo gusto, iniisip nating may mali sa atin. Pero pag-isipan mo ito, hindi lahat ng rejection ay tungkol sa'yo. Minsan tungkol iyon sa kanila, sa timing nila, sa kakayahan nila, sa emotional maturity nila, sa sitwasyon nila at sa priorities nila. Hindi lahat ng taong hindi ka pinili ay patunay na hindi ka karapat-dapat piliin. Ang people pleaser trap, kapag lumaki kang naghahanap ng approval, madalas nagiging people pleaser ka. At alam mo kung ano ang pinakamalungkot dito? Habang mas sinusubukan mong mapasaya ang lahat, mas lalo mong nawawala ang sarili mo. Unti-unti kang natututong magsinungaling sa sarili mo. Sasabihin mong okay ka kahit hindi. Sasabihin mo sa sarili mo na gusto mo kahit ayaw mo. Sasabihin mong kaya mo kahit ubos ka na. Dahil natatakot kang ma-disappoint sila. Natatakot kang magalit sila. Natatakot kang iwan ka nila. At isang araw, gigising ka, hindi mo na alam kung sino ka. Dahil buong buhay mo, ikaw ang naging versyon ng sarili mo na gusto ng ibang tao, hindi ang totoong ikaw. Ang kalayaan na hinahanap mo. May tanong ako sa'yo, ano kaya ang mangyayari kung hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo? Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo? Ano kaya ang mangyayari kung hindi mo na kailangang kumbinsihin
ang ibang tao na karapat-dapat kang mahalin. Malamang, mas gagaan ang buhay mo. Mas hihinga ka ng malalim. Mas matutulog ka ng payapa. Mas magiging totoo ka. Mas magiging malaya ka. Dahil ang tunay na confidence ay hindi yung dapat gusto ka ng lahat ng tao. Ang tunay na confidence ay kahit hindi ako gusto ng lahat, alam ko pa rin ang halaga ko. Ang simula ng tunay na self-love. Ang self-love ay hindi pagtingin sa salamin at pagsasabing perpekto ka. Hindi iyon. Ang self-love ay kakayahang sabihin na may mali ako minsan pero may halaga pa rin ako. May pagkukulang ako pero karapat dapat pa rin akong mahalin. May mga taong hindi ako pipiliin pero hindi nababawasan ang halaga ko. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kapag hindi mo kailangang habulin ang approval ng iba. Kapag hindi mo na kailangang magmakaawa para sa validation. Kapag hindi mo na kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin ka lang. Dahil ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay mo ay hindi kapag minahal ka ng lahat, kundi kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo kahit hindi ka mahal ng lahat. Mahalagang maintindihan mo ito. Habang ang halaga mo ay nasa kamay ng ibang tao, mananatili kang takot. Takot sa rejection, takot sa criticism, takot sa pagkawala, takot sa pag-iisa. Pero kapag natutunan mong ibalik ang halaga mo sa sarili mo, may kakaibang kapayapaan. Hindi dahil perfect ang buhay, kundi dahil hindi mo na kailangang humingi ng permiso para maramdaman na sapat ka. Chapter 4. Ang pagpapatawad sa sarili. May isang tao na maaaring mas matagal mo nang pinaparusahan kesa sa kahit sino pa sa buhay mo. Hindi ang ex mo, hindi ang taong nanakit sa'yo, hindi ang taong nagtaksil sa'yo, hindi ang taong iniwan ka, kundi ito ay ang sarili mo. Pag-isipan mo ito sandali. Ilang taon na ang lumipas mula sa pagkakamaling iyon. Ilang buwan na, ilang dekada na. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala mo ito, parang kahapon lang nangyari. Bumabalik ang hiya, bumabalik ang guilt, bumabalik ang sakit, at may boses sa loob mo na nagsasabing, dapat alam mo na yon, dapat hindi mo ginawa yon. Dapat naging mas matalino ka. Dapat mas naging maingat ka. At habang paulit-ulit mong sinasabi yon sa sarili mo, parang hinahatulan mo ang lumang bersyon ng sarili mo gamit ang kaalaman na meron ka ngayon. Pero hindi yon patas. Ang bagay na nakakalimutan ng maraming tao. Mahalagang maintindihan mo ito. Noong panahong ginawa mo ang pagkakamaling iyon, ikaw ay ibang tao. Iba ang kaalaman mo. Iba ang maturity mo. Iba ang emotional state mo. Iba ang sitwasyon mo. At iba rin ang kakayahan mo. Ngayon, mas matalino ka na. Mas mature ka na. Mas marami ka nang alam. Kaya madali mong sabihin, dapat hindi ko yon ginawa. Pero ang totoo, hindi mo alam noon ang alam mo ngayon. At kung alam mo sana noon, malamang iba rin ang pinili mo. Kaya minsan, hindi mo kailangan ng mas maraming guilt. Ang kailangan mo ay mas maraming compassion para sa sarili mo. Ang mga taong hindi mapatawad ang sarili. May mga taong dala-dala pa rin ang isang pagkakamali mula sa nakaraan. Yung maling relasyon, maling desisyon, maling tao na pinagkatiwalaan nila, yung perang nawala, yung oportunidad na pinalampas, yung pagkakataong hindi sila nagsalita, at yung pagkakataong nagsalita sila ng mali. At dahil doon, pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat sumaya. Parang may utang silang parusa sa buhay. Parang kailangan muna nilang magdusa bago sila maging masaya. Pero pakinggan mo ito. Ang guilt ay dapat maging guro, hindi kulungan. Kapag natuto ka na sa pagkakamali mo, tapos na ang trabaho ng guilt.
Hindi na ito kailangang manatili habang buhay. Kapag ikaw ang pinakamalupit na kritiko sa sarili mo, nakakalungkot isipin na maraming tao ang mas mabait pa sa ibang tao kesa sa sarili nila. Kapag may kaibigan kang nagkamali, anong sasabihin mo? Okay lang yan, natuto ka naman. Tao ka lang, makakabangon ka rin. Pero pag ikaw ang nagkamali, sasabihin mo sa sarili mo, wala ka talagang kwenta. Paano mo nagawa yun? Napakatanga mo. Hindi ka na natuto. Nakita mo ba ang pagkakaiba? Yung awa na ibinigay mo sa iba, ipinagkakait mo sa sarili mo. At habang ginagawa mo yon, lumalalim ang sugat. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo pagkatapos. Ang regret na hindi ka pinapalaya. May mga tao na hindi nabubuhay sa kasalukuyan. Nabubuhay sila sa mga sana. Sana hindi ko siya minahal. Sana hindi ako nagtiwala. Sana hindi ako umalis. Sana umalis ako ng mas maaga. Sana mas naging matapang ako. Sana mas naging mas matalino ako. At habang nakatingin sila sa nakaraan, lumilipas ang buhay. Lumilipas ang mga oportunidad. Lumilipas ang mga tao. Lumilipas ang mga araw na hindi nababalik. Dahil abala silang nakikipag-usap sa isang bersyon ng nakaraan na hindi na nila mababago. At ito ang masakit. Hindi ka makakabalik. Hindi mo na mababago yon. Hindi mo na maaayos yon. Hindi mo na mabubura yon. Pero may isang bagay kang dapat gawin. Maaari mong piliing huwag hayaang sirain ng nakaraan ang natitirang bahagi ng buhay mo. Ang katotohanan tungkol sa pagkakamali. Pakinggan mo ito, ang pagkakamali mo ay bahagi ng kwento mo, pero hindi ito ang kabuuan ng pagkatao mo. Nagkamali ka, oo. Nasaktan ka, oo. May mga taong nasaktan dahil sa desisyon mo. Posible, pero hindi ibig sabihin noon na masama kang tao. Hindi ibig sabihin noon na wala ka ng halaga. Hindi ibig sabihin noon ay hindi ka nakarapat-dapat mahalin. Dahil kung ang pinakamadilim mong sandali ang magiging sukatan ng buong pagkatao mo, wala ni isa sa atin ang magiging karapat-dapat mahalin. Ang araw na pinili mong patawarin ang sarili mo, darating ang araw na kailangan mong gumawa ng desisyon. Hindi emosyon, hindi pakiramdam, desisyon. Desisyon na sabihin, oo, nagkamali ako. Oo, may mga bagay akong sana ginawa ng iba. Oo, may mga pagsisisi ako. Pero hindi ko nahahayaang kontrolin ng mga yon ang natitirang bahagi ng buhay ko. Dahil ang pagpapatawad sa sarili ay hindi paglimot, hindi pagdadahilan, hindi pagtakas sa responsibilidad. Ito ay pagtanggap. Pagtanggap na tao ka, pagtanggap na hindi ka perpekto, pagtanggap na ang paglayo ay kadalasang dumadaan sa sakit. Ang regalong matagal mo nang hindi binibigay sa sarili mo. Kung may isang regalo kang dapat ibigay sa sarili mo ngayon, ito yon. Awa, grace, compassion, yung parehong kabaitan na ibinibigay mo sa mga taong mahal mo, yung parehong pangunawa na ibinibigay mo sa mga taong nagkamali, yung parehong pagkakataon na ibinibigay mo sa ibang tao para magsimula muli dahil deserve mo rin iyon. Ang masasabi ko lang, baka ito na ang panahon para tumigil ka sa pagbitbit ng mga batong hindi mo kailangang dalhin. Baka ito na ang panahon para tigilan mo ang pag-ulit-ulit ng mga lumang kwento ng pagkatalo. Baka ito na ang panahon para tingnan ang sarili mo hindi bilang taong nagkamali, kundi bilang taong natuto. Dahil ang totoo, hindi ikaw ang pinakamalaking pagkakamali mo. Hindi ka ang pinakamasakit na desisyon mo. Hindi ikaw ang pinakanakakahiya mong sandali. Mas mahalaga ka kesa roon. Mas marami ka pang magiging kabanata kesa roon. Chapter 5. Bakit ka nakokonsensya kapag inuuna mo ang sarili mo? People pleasing.
boundaries at ang kalayaang matagal mo nang hinahanap. May tanong ako sa'yo, kailan ang huling pagkakataon na sinabi mong ayoko at hindi ka nag-explain, hindi ka nag-sorry, hindi ka nagbigay ng mahabang dahilan, hindi ka nakonsensya? Kung nahihirapan kang sagutin ang tanong na yan, maaaring matagal ka nang nabubuhay para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo. Maraming tao ang hindi namamalayan na ang buong buhay nila ay umiikot sa isang bagay. Approval, pagpabor, pagtanggap, at para makuha yon, natuto silang maging mabait sa lahat, available sa lahat, maunawain sa lahat. At sa umpisa, parang magandang katangian yon. At totoo naman, maganda ang maging mabait, maganda ang maging mapagbigay, maganda ang maging considerate. Pero may problema. Kapag ang kabaitan mo ay nanggagaling sa takot, hindi na yon kabaitan, survival strategy na yon. Ang lihim ng maraming people pleaser. Madalas iniisip ng ibang tao, napakabait niya, napaka-selfless niya, napaka-understanding niya. Pero ang hindi nila nakikita, maraming people pleaser ang pagod na, ubos na, nasasaktan na, pero hindi nila masabi. Dahil sa kaibuturan ng puso nila, may isang takot. Takot na hindi mahalin, takot na tanggihan, takot na iwanan, takot na magalit ang ibang tao. Kaya lagi silang nagsasabi ng okay lang, kaya ko to, sige ako na, walang problema. Kahit meron. Paano nagsisimula ang people pleasing? Madalas hindi ito nagsisimula sa adulthood. Nagsisimula ito noong bata pa tayo. Marahil lumaki ka sa bahay kung saan kailangang maingat ka, kailangang tahimik ka, kailangan mabait ka, kailangan huwag kang maging problema. Marahil natutunan mong kapag masaya sila, ligtas ka. Kapag galit sila, delikado ka. Kaya naging eksperto ka sa pagbabasa ng emosyon ng ibang tao. Eksperto ka sa pag-a-adjust. Eksperto ka sa pag-aalaga ng nararamdaman nila. Pero habang ginagawa mo yon, nakalimutan mong alagaan ang sarili mong emosyon. Ang nakakalungkot na katotohanan, may mga taong kayang ibigay ang lahat para sa iba. Oras, enerhiya, pagmamahal, sakripisyo, pangunawa, pero kapag sila na ang nangangailangan, nahihiya silang humingi, nahihirapan silang magsalita, nahihirapan silang umasa. Bakit? Dahil sa isip nila, ang halaga nila ay nakadepende sa kung gaano sila kapaki-pakinabang. At ito ang masakit. Pag hindi mo kayang magbigay, pakiramdam mo wala kang silbi. Pero pakinggan mo ito, hindi mo kailangang magbigay para magkaroon ng halaga. May halaga ka kahit nagpapahinga ka. May halaga ka kahit wala kang naitulong ngayon. May halaga ka kahit wala kang napasayang ibang tao. Ang salitang kinakatakutan mo. May isang salita na kayang baguhin ang buhay mo. Pero maraming tao ang takot gamitin ito. Ang salitang hindi. Hindi ako available. Hindi ko kaya. Hindi ako komportable. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko gustong gawin iyon. Simple, pero bakit napakahirap? Dahil para sa maraming tao, ang paghindi ay parang rejection, parang pagiging masama, parang pagiging selfish, parang pagkawala ng pagmamahal. Pero hindi ganun yun. Ang no ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay respeto sa sarili mo. Ang katotohanan tungkol sa boundaries. Maraming tao ang mali ang pagkakaintindi sa boundaries. Akala nila pader ito. Akala nila pagiging cold ito. Akala nila pagiging selfish ito. Pero ang boundary ay simpleng pagsasabi, ganito ko gustong tratuhin ako. Kapag may bahay ka, may pinto, may bakod, may lock, hindi dahil galit ka sa mga tao, kundi dahil may respeto ka sa sarili mong espasyo. Ganoon din ang emotional boundaries. Hindi ito para itulak ang mga ibang tao para palayo. Ito ay para protektahan ang kapayapaan mo. Ang mga taong magagalit sa boundaries mo. Ito ang mahirap tanggapin. Kapag nagsimula kang magtakda ng boundaries, may mga taong magagalit. May mga taong magsasabing nagbago ka na.
May mga taong magsasabing selfish ka. May mga taong magsasabing wala ka ng pakialam. At alam mo kung bakit? Dahil sanay silang may access sa'yo. Sanay silang available ka. Sanay silang inuuna mo sila. Kapag binago mo yon, maaaring hindi ka na nila magustuhan. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng taong galit sa boundaries mo ay may concern sa'yo. Minsan galit sila dahil hindi na nila makuha ang gusto nila sa'yo. Ang pinakamahalagang boundary. Alam mo ba ang pinakamahalagang boundary? Hindi ito para sa ibang tao. Para ito sa sarili mo. Boundary laban sa self-abandonment. Boundary laban sa paglimot sa sarili. Boundary laban sa pagsasakripisyo ng kaligayahan mo para lang sa approval ng iba. Dahil maraming tao ang hindi sinasaktan ng ibang tao, sinisira nila ang sarili nila sa sobrang pag-a-adjust at dumarating ang punto na kailangan mong pumili, kapayapaan mo o approval nila. Hindi mo palaging makukuha pareho. Ang takot na maiwan. Ito ang ugat na maraming people pleasing. Takot na maiwan. Iniisip mo, kapag nagsabi ako ng hindi, baka umalis sila. Kapag nag-boundary ako, baka hindi na nila ako mahalin. Kapag ipinakita ko ang totoong nararamdaman ko, baka iwan nila ako. Pero pakinggan mo ito. Kung kailangan mong mawala ang sarili mo para manatili ang isang tao, mahal ka ba talaga niya? Kung kailangan mong magpanggap, kung kailangan mong tiisin ang lahat, kung kailangan mong lunukin ang sakit araw-araw, relasyon pa ba iyon o kulungan? Ang simula ng emotional freedom. Ang emotional freedom ay nagsisimula sa araw na tinanggap mong hindi mo responsibilidad ang emosyon ng lahat. Hindi mo trabaho pasayahin ng lahat. Hindi mo trabaho iligtas ang lahat. Hindi mo trabaho ayusin ang lahat. Hindi mo trabaho buhatin ang lahat. At habang natututunan mo ito, gumagaan ang buhay mo. Mas humihinga ka, mas nakakatulog ka, mas nagiging totoo ka, mas nagiging ikaw ka. At doon mo unti-unting mararamdaman ang isang bagay na matagal mo nang hinahanap. At iyon ay kapayapaan. Baka kaya ka pagod, hindi dahil marami kang problema, kundi dahil masyado kang maraming binubuhat na hindi naman para sa'yo. Baka kaya ka ubos, hindi dahil kulang ka, kundi dahil buong buhay mo nang inuubos ang sarili mo para punuin ang pangangailangan ng iba. At baka ang susunod na level ng healing mo ay hindi mas maraming sakripisyo, hindi mas maraming pag-intindi, hindi mas maraming pagbibigay, kundi ang simpleng pag-aaral na sabihing mahal kita pero mahal ko rin ang sarili ko. Chapter 6, The Comparison Trap. Bakit pakiramdam mo laging mas maganda, mas masaya at mas successful ang ibang tao? May tanong ako sa'yo, ilang beses ka nang masaya hanggang sa makita mo ang buhay ng ibang tao? Ilang beses ka nang naging kontento hanggang sa mag-scroll ka ng social media? Ilang beses mong naisip na okay ka naman hanggang sa makita mong parang mas successful sila, mas maganda sila, mas masaya sila, mas mayaman sila, mas maayos ang relasyon nila, mas maganda ang buhay nila. At pagkatapos, biglang bumigat ang pakiramdam mo. Biglang parang may kulang. Biglang parang nahuhuli ka. Biglang parang hindi sapat ang buhay mo. Kung nangyari na to sa'yo, hindi ka nag-iisa. Isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang mahalin ang sarili nila. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil araw-araw nilang ikinukumpara ang sarili sa ibang tao. Ang laro na hindi mo kailanman mapapanalo. Pakinggan mo ito. Kapag ang sukatan ng halaga mo ay kung mas magaling ka kesa sa iba, habang buhay kang matatalo. Bakit? Dahil laging may mas maganda, laging may mas mayaman, laging may mas matalino, laging may mas successful, laging may mas bata, at laging may mas talented. At kapag doon mo binatay ang self-worth mo, habang buhay kang magiging insecure. Dahil ang comparison ay parang treadmill, tumatakbo ka ng tumatakbo pero wala kang nararating. Kapag nakuha mo na ang isang bagay,
may makikita ka na may mas mataas. Kapag bumili ka ng bahay, may mas malaking bahay. Kapag nagkaroon ka ng magandang trabaho, may mas mataas na posisyon. Kapag gumanda ang buhay mo, may mas marangyang buhay. At walang katapusan iyon. Ang hindi mo nakikita sa buhay ng ibang tao. Ito ang nakakalimutan ng maraming tao. Kapag tumitingin tayo sa buhay ng iba, nakikita natin ang highlights, hindi ang buong kwento. Nakikita mo ang kasal, hindi mo nakita ang mga gabing umiiyak sila. Nakikita mo ang mga bagong kotse, hindi mo nakikita ang utang nila. Nakikita mo ang promotion, hindi mo nakikita ang anxiety nila. Nakikita mo ang masayang pamilya, hindi mo nakita ang mga away. Nakikita mo ang mga ngiti, pero hindi mo nakita ang depresyon. At dahil doon, ikinukumpara mo ang buong buhay mo sa pinakamahusay na bahagi ng buhay nila. At syempre matatalo ka dahil hindi patas ang laban. Ang social media illusion. Noong unang panahon, ikumpara mo lang ang sarili mo sa mga kapitbahay mo, sa mga kaklase mo, sa mga katrabaho mo. Ngayon, ikinukumpara mo na ang sarili mo sa buong mundo, sa celebrities, influencers, milyonaryong hindi mo naman kilala, sa mga taong ibang-iba ang buhay kesa sayo. At araw-araw, nakikita mo ang kanilang highlights, ang bakasyon nila, ang achievements nila, ang magagandang sandali nila. Pero hindi mo nakikita ang ordinaryong araw nila. Hindi mo nakikita ang mga breakdown nila. Hindi mo nakikita ang mga takot nila. Hindi mo rin nakikita ang mga insecurities nila. At habang nakatingin ka sa kanila, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong buhay. Kapag ang inggit ay naging guro, alam mo ba, hindi masamang mainggit. Ang inggit ay emosyon lang, hindi ito kasalanan. Ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit. Kapag may nakita kang taong successful, huwag mong isipin, bakit siya at hindi ako? O pwede mong isipin, ano ang pwede kong matutunan sa kanya? Magkaibang magkaiba ang resulta. Ang unang tanong ay magdadala sa'yo sa bitterness. Ang pangalawa ay magdadala sa'yo sa growth. Dahil minsan ang taong kinaiinggitan mo ay hindi ipinapakita kung ano ang kulang sa'yo. Ipinapakita niya kung ano ang posibleng para sa'yo. Ang totoong karera ng buhay. May isang malaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ng maraming tao na ang buhay ay kompetisyon, na kailangan mong mauna, na kailangan mong mas magaling, na kailangan mong mas manalo. Pero pag-isipan mo ito, kung magkaiba tayo ng pinanggalingan, magkaiba ng pagkakataon, magkaiba ng sugat, magkaiba ng talento, magkaiba ng pangarap, paano magiging patas ang comparison? Hindi tayo tumatakbo sa parehong karera. Ang mas mahalaga, hindi mo kailangang manalo laban sa iba. Kailangan mo lang maging mas mabuting version ng sarili mo kesa kahapon. Iyon ang tunay na laban. Ang nakalimutang regalo. May isang bagay na nawawala kapag sobra kang nagko-compare. Ito ay gratitude. Kapag nakatingin ka lagi sa wala, nakakalimutan mo kung ano ang meron ka. Nakakalimutan mo kung gaano kalayo na ang narating mo. Nakakalimutan mo ang mga laban na nalampasan mo. Nakakalimutan mo ang mga biyayang nasa harapan mo araw-araw. At hindi ibig sabihin ng gratitude na wala ka ng pangarap. Hindi ibig sabihin na titigil ka ng umunlad. Ibig sabihin lang nito, natututo kang pahalagahan ang kasalukuyan habang patuloy kang lumalago. Ang isang tao na hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo. Kung may isang tao kang dapat ikumpara sa sarili mo, ay ikaw yon. Ikaw noong 1 taon, ikaw noon nung 5 taon ang nakalipas, ikaw noong panahon na hindi mo pa alam ang alam mo ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, mas matatag ba ako ngayon? Mas maalam ba ako ngayon? Mas aware na ba ako ngayon? Mas marunong na ba akong magmahal ngayon?
Mas marunong ba akong mag-boundary ngayon? Kung oo, lumalago ka at iyon ang mahalaga. Ang simula ng tunay na kumpiyansa. Ang confidence ay hindi nanggagaling sa paniniwalang mas magaling ka kesa sa lahat. Ang confidence ay nanggagaling sa kaalamang may halaga ako kahit may mas magaling sa akin. May halaga ako kahit may mas maganda sa akin. May halaga ako kahit may mas successful sa akin. Dahil ang halaga mo ay hindi kompetisyon. Hindi ito ranking, hindi ito contest. Nasa loob mo ito at hindi ito kayang bawasan ng tagumpay ng ibang tao. Kaya baka panahon na para tigilan mo ang pagsukat ng buhay mo gamit ang ruler ng ibang tao. Baka panahon na para tumigil kang tumingin sa kabilang bakod. Baka panahon na para bumalik ka sa sarili mong hardin, diligan ang sarili mong pangarap, pahalagahan ang sarili mong progreso, i-celebrate ang sarili mong paglalakbay. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa pagiging mas magaling ka kaysa sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging mas malapit sa taong gusto mong maging. Tandaan mo ito, hindi ka nahuhuli, hindi ka kulang, hindi ka failure. Nasa sarili mong timeline ka. At ang kwento mo ay hindi kailangang magmukhang kwento ng ibang tao para maging maganda. Chapter 7. Paano muling buuin ang self-worth mo kapag matagal ka nang nasaktan, na-reject at nakalimutang piliin ang sarili mo? May mga sugat na hindi nakikita. Walang dugo, walang pasa, walang peklat. Pero araw-araw mo silang dinadala. Ito ang sugat ng rejection. Ito ang sugat ng abandonment. Ito ang sugat ng betrayal. Ito ang sugat ng pakiramdam na hindi ka sapat. At habang tumatagal, hindi lang puso mo ang nasasaktan, pati ang tingin mo sa sarili mo. Dahil kapag paulit-ulit kang nasasaktan, may bahagi sa'yo na nagsisimulang magtanong, ano bang mali sa akin? Bakit hindi ako pinili? Bakit hindi ako sapat? Bakit parang ako lang ang iniiwan? At unti-unti di mo lang kine-question ang sitwasyon. Kine-question mo na rin ang halaga mo. Ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga sugatan. Ito ang kasinungalingang sumisira sa maraming tao. Kapag may umalis, iniisip nating may mali sa atin. Kapag may nagtaksil, iniisip nating may kulang tayo. Kapag may hindi pumili sa atin, iniisip nating hindi tayo karapat-dapat piliin. Pero hindi lahat ng pagkawala ay refleksyon ng halaga mo. Hindi lahat ng rejection ay ebidensya na kulang ka. Hindi lahat ng pagtataksil ay patunay na hindi ka sapat. Minsan, ang desisyon ng ibang tao ay nagsasabi ng higit tungkol sa kanila kesa sa'yo. Ang taong nawala sa proseso. Maraming tao ang sobrang nakatuon sa pagkawala ng isang tao na hindi nila napansin ang mas malaking pagkawala. Iyon ay ang pagkawala ng sarili nila. Pagkatapos ng breakup, pagkatapos ng betrayal, pagkatapos ng rejection, ang buong focus nila ay paano ko siya maibabalik, paano ko siya mapagbabago, paano ko siya mapapabalik sa buhay ko. Pero bihira ang nagtatanong na paano ko maibabalik ang sarili ko. Dahil sa sobrang kakaisip sa taong umalis, nakalimutan nila ang taong naiwan. Ang taong naiwan ay sila mismo. Ang self-worth ay hindi premyo. Maraming tao ang akala ang self-worth ay isang gantimpala na kailangan mo muna itong paghirapan, na kailangan mo munang patunayan, na kailangan mo munang kitain. Kapag maganda ka na, kapag successful ka na, kapag may partner ka na, kapag may pera ka na, kapag may achievement ka na, tsaka mo lang pakiramdam na may halaga ka. Pero hindi ganoon gumagana ang tunay na self-worth. Ang self-worth ay hindi premyo. Ito ang pundasyon. Hindi ito resulta. Ito ang simula. Hindi ka nagkakaroon ng halaga dahil successful ka. Nagiging successful ka dahil natutunan mong makita ang halaga mo. Ang mali mong ginawang sukatan. May tanong ako sa'yo, kung mawala lahat ng achievements mo ngayon, may halaga ka pa rin ba? Kung mawala ang trabaho mo,
may halaga ka pa rin ba? Kung mawala ang relasyon mo, may halaga ka pa rin ba? Kung mawala ang pera mo, may halaga ka pa rin ba? Maraming tao ang hindi makasagot agad dahil buong buhay nilang ibinatay ang self-worth nila sa mga bagay na pwedeng mawala. At iyon ang problema kapag ang halaga mo ay nasa isang bagay na pansamantala. Pansamantala rin ang kapayapaan mo. Ang bagay na hindi kayang nakawin ni numan, may isang bagay na walang taong kayang kunin siya sa'yo. Hindi ang ex mo, hindi ang pamilya mo, hindi ang boss mo, hindi ang critics mo. Ang pagiging tao mo, ang dignidad mo, ang worth mo. Dahil may halaga ka, hindi dahil perpekto ka. May halaga ka dahil tao ka. At kapag naintindihan mo yon, nagbabago ang lahat. Hindi mo kailangang magmakaawa para mapansin. Hindi mo kailangang habulin ang validation. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Paano muling buuin ang sarili mo? Hindi isang araw mabubuo ulit ang self-worth mo. Hindi isang quote, hindi isang seminar, hindi isang audiobook na katulad nito. Ito ay sa ginagawa araw-araw, sa maliliit na desisyon. Kapag pinili mong magpahinga ka, kahit nakukonsensya ka, kapag pinili mong magsabi ng hindi, kapag pinili mong huwag habulin ang taong lumalayo, kapag pinili mong magsalita kahit natatakot ka, kapag pinili mong respetuhin ang sarili mo, unti-unti binubuo mo ulit ang pundasyon ng sarili mo. At isang araw mapapansin mong hindi ka na ganoon kadaling masira. Hindi dahil wala ka ng sugat, kundi dahil mas matibay ka na. Ang araw na hindi mo na kailangan ng validation. Darating ang araw, hindi ka na gaanong apektado kapag hindi ka pinuri. Hindi ka na gaanong apektado kapag hindi ka napansin. Hindi ka na gaanong apektado kapag hindi ka pinili. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil alam mo na kung sino ka. At kapag alam mo na kung sino ka, hindi na kailangang ipaalam ng ibang tao kung magkano ang halaga mo. Ang tunay na confidence. Maraming tao ang maling naiintindihan ang confidence. Akala nila ito ay pagiging pinakamagaling, pinakamaganda, pinakamatalino, pinakamatagumpay. Pero hindi. Ang confidence ay kakayahang sabihing hindi ako perpekto, may kahinaan ako, may mga bagay pa akong kailangang matutunan, pero may halaga pa rin ako. Iyon ang tunay na confidence. Hindi yabang, hindi superiority, kundi tahimik na kapanatagan. Kung matagal ka nang nasasaktan, kung matagal ka nang naghahanap ng halaga sa mga maling lugar, kung matagal ka nang naghihintay na may ibang taong magsabi kung gaano ka kahalaga, sana pakinggan mo ito. Hindi mo kailangang hintayin ang approval nila. Hindi mo kailangang hintayin ang pagpili nila. Hindi mo kailangang hintayin ang pagmamahal nila dahil ang halaga mo ay hindi nagsisimula kapag may nagmahal sa'yo at hindi rin ito nawawala kapag may umalis. May halaga ka noon, may halaga ka ngayon at may halaga ka bukas. Hindi dahil sa kung ano ang nagawa mo, hindi dahil kung sino ang pumili sa'yo, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil ikaw ay ikaw at sapat na yon. Chapter 8. Paano maging buo kahit mag-isa? Ang pagkatutong maging masaya nang hindi umaasa sa relasyon, sa validation o approval ng ibang tao. May isang tanong na bihirang tinatanong ng maraming tao sa sarili nila. Kaya mo bang maging masaya kahit walang taong nagmamahal sa'yo sa paraang gusto mo? Kaya mo bang maging payapa kahit walang nagte-text? Kaya mo bang maging buo kahit walang partner? Kaya mo bang maging masaya kahit walang pumapalakpak? Kung ang sagot mo ay hindi, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Dahil maraming tao ang buong buhay nilang hinahanap ang isang tao na magpaparamdam sa kanila na buo sila. Iniisip nila, kapag may boyfriend na ako, sasaya na ako. Kapag may asawa na ako, magiging okay na ang lahat. Kapag may taong pipili sa akin, mararamdaman ko na ang halaga ko. Pero ang totoo,
Isa sa pinakamapanganib na pressure na maaari mong ilagay sa isang tao ay ang gawing responsibilidad niya ang kaligayahan mo. Dahil walang tao ang may kakayahang punuin ang kakulangan na ikaw mismo ang dapat na magpuno. Ang maling pangarap na itinuro sa atin, lumaki tayo sa mga pelikula, sa teleserye, mga love story, mga fairy tale, at paulit-ulit nating naririnig ang mga mensaheng ito. May darating na tao na kukumpleto sa'yo, may soulmate na magliligtas sa'yo, may isang tao na magiging sagot sa lahat ng problema mo. Maganda yun pakinggan pero hindi ito totoo. Dahil ang healthy relationship ay hindi dalawang kalahati na nagsama. Ito ay dalawang taong buo na piniling magmahalan. Kapag dalawang sugatan ang umaasang ang isa ang magpapagaling sa isa, pareho silang mauubos. Bakit nakakatakot mag-isa? Maging tapat tayo. Maraming tao ang hindi natatakot sa pag-iisa. Ang kinakatakutan nila ay ang marinig ang sarili nila. Kapag tahimik ang paligid, lumalabas ang mga tanong, lumalabas ang mga sugat, lumalabas ang mga insecurity, lumalabas ang mga takot. Kaya maraming tao ang laging busy, laging may kausap, laging may relasyon, laging may distraction. Hindi dahil masaya sila, kundi dahil ayaw nilang mapag-isa kasama ang sarili nilang isip. Ang relasyon sa sarili mo, may isang katotohanan na kailangang tanggapin. Kahit gaano karaming tao ang dumating at umalis sa buhay mo, may isang taong mananatili at iyon ay ikaw. Kapag natapos ang relasyon, ikaw pa rin. Kapag umalis ang mga kaibigan, ikaw pa rin. Kapag tumanda ka, ikaw pa rin. Kapag nagbago ang mundo, ikaw pa rin. At kung hindi mo gusto ang sarili mong kasama, mahirap makahanap ng tunay na kapayapaan. Kaya bago mo hanapin ang tamang tao, siguraduhin mong natutuhan mong maging kaibigan ang sarili mo. Ang tahimik na kalayaan, may kakaibang kapayapaan na dumarating kapag hindi mo na kailangang habulin ang atensyon ng ibang tao. Kapag hindi ka nag-aabang ng message, kapag hindi ka umaasa sa validation, kapag hindi mo na kailangang ipaliwanag ang halaga mo, kapag hindi mo na kailangang kumbinsihin ang mga tao na piliin ka, biglang gumagaan ang buhay. Hindi dahil wala ka ng pangarap, hindi dahil wala ka ng gusto, kundi dahil hindi na nakatali ang kaligayahan mo sa bagay na wala kang kontrol. Ang pagkakaiba ng loneliness sa solitude. Maraming tao ang akala pareho lang ang loneliness at pagiging mag-isa. Pero hindi. Ang loneliness ay pakiramdam na kulang ka. Pakiramdam na may nawawala. Pakiramdam na may nawalang koneksyon. Pero ang solitude ay iba. Ang solitude ay kakayahang maupo sa katahimikan at hindi matakot. Ang kakayahang maglakad ng mag-isa at hindi malungkot. Ang kakayahang mag-enjoy sa sariling presensya. At alam mo ba, kapag natutunan mo ang solitude, hindi ka madaling matrap sa maling relasyon dahil hindi ka natatakot mag-isa. Bakit tayo kumakapit sa maling tao? Minsan hindi natin mahal ang tao. Takot lang tayong mawalan. Minsan hindi tayo kumakapit dahil soulmate natin sila. Kumakapit tayo dahil sila ang naging distraction natin sa sakit. At kapag umalis sila, hindi lang sila ang nawala rin ang distraction. Kaya bumabalik ang sakit, bumabalik ang loneliness, bumabalik ang insecurity. At akala natin sila ang sagot. Pero ang totoo, ang sugat ay matagal nang naroon bago pa sila dumating. Ang isang tao na kailangan mong makilala. Napakaraming tao ang ginugol ang buong buhay nila sa pag-aaral tungkol sa ibang tao. Alam nila ang paboritong pagkain ng partner nila. Alam nila ang ugali ng pamilya nila. Alam nila ang pangarap ng mga anak nila. Pero kapag tinanong mo ano ang nagpapasaya sa'yo, hindi nila alam. Ano ang pangarap mo, hindi nila alam. Ano ang gusto mo sa buhay, hindi nila alam. Dahil sobrang tagal nilang nakatuon sa ibang tao, nakalimutan nilang kilalanin ang sarili nila. Ang simula ng pagiging buo. Ang pagiging buo ay hindi nangyayari kapag may dumating na tao.
Nangyayari ito kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mo, kapag natutunan mong alagaan ang sarili mo, kapag natutunan mong piliin ang sarili mo, kapag natutunan mong maging mabait sa sarili mo, kapag natutunan mong pakinggan ang sarili mo, kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo kahit hindi perpekto, at kapag nangyari yon, hindi mo na kailangan ng ibang tao para maramdaman na sapat ka. Ang magandang balita, kapag naging buo ka, mas magiging maganda ang mga relasyon mo. Bakit? Dahil hindi mo na sila kailangan para mabuhay. Pinipili mo sila dahil gusto mo sila, hindi dahil desperado ka, hindi dahil natatakot kang mag-isa, hindi dahil kailangan mo silang punuin ng kakulangan mo. At yan ang pinakamagandang uri ng pag-ibig. Pag-ibig na malaya, pag-ibig na hindi nakakadena sa takot, pag-ibig na hindi kontrolado ng insecurity. Kung matagal ka nang naghahanap ng taong kukumpleto sa'yo, baka panahon na para ihinto ang paghahanap. Hindi dahil wala ng pag-ibig, hindi dahil hindi mo deserve mahalin, kundi dahil ang taong hinihintay mong kumpleto sa'yo ay hindi darating dahil hindi ka kulang, hindi ka basag, hindi ka kalahati. Matagal ka ng buo, nakalimutan mo lang. At habang natututunan mong mahalin ang sarili mong presensya, habang natututunan mong maging payapa kahit mag-isa, habang natututunan mong maging kaibigan ang sarili mo, unti-unti mong mararamdaman ang isang bagay na matagal mo nang hinahanap. Hindi excitement, hindi validation, hindi approval, kundi kapayapaan, at minsan iyon ang pinakamalalim na anyo ng self-love. Chapter 9, Rewriting Your Story. Paano bitawan ang dating version ng sarili mo at yakapin ang taong nagiging ikaw ngayon? May isang bagay na ginagawa ng maraming tao nang hindi nila namamalayan. Paulit-ulit nilang ikinikwento ang lumang version ng sarili nila. Sila pa rin ang taong iniwan. Sila pa rin ang taong niloko. Sila pa rin ang taong hindi pinili. Sila pa rin ang taong nagkamali. Sila pa rin ang taong nasaktan. At kahit maraming taon na ang lumipas, kahit marami nang nagbago, kahit marami na silang natutunan, parang nakakulong pa rin sila sa lumang kwento. Kapag may nagtanong sa'yo nito, sino ka? Ano ang unang pumapasok sa isip mo? Ang mga pangarap mo ba? Ang mga natutunan mo ba? Ang mga lakas mo ba? O ang mga sugat mo? Ang mga pagkakamali mo? Ang mga taong nanakit sa'yo? Dahil kung ang pagkakakilanlan mo ay nakatali pa rin sa mga sugat ng nakaraan, mahirap yan maghilom. Hindi ka na ang taong iyon. Pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ka na ang taong nasaktan noon. Hindi ka na ang taong umiiyak gabi-gabi. Hindi ka na ang taong hindi alam ang halaga niya. Hindi ka na ang taong natatakot magsalita. Hindi ka na ang taong laging humihingi ng approval. Oo, ikaw pa rin siya, pero hindi ka na lamang siya. Dahil habang lumilipas ang panahon, nagbabago ka, lumalago ka, natututo ka, lumalakas ka. At ang pinakamalaking pagkakamali ay ang patuloy na pagtrato sa sarili mo na parang ikaw pa rin ang dating ikaw. Ang problema sa lumang kwento, maraming tao ang gustong magbago pero araw-araw nilang inuulit ang lumang kwento. Ako kasi yung laging iniiwan, ako kasi yung malas sa relasyon, ako kasi yung mahina, hindi kasi ako magaling, hindi kasi ako sapat. At sa bawat pag-ulit-ulit mo ng kwento, lalo itong lumalalim sa isip mo. Unti-unti itong nagiging identity. At kapag naging identity mo na ang sugat mo, mahirap nang makita ang sarili mo sa ibang paraan. Hindi ka biktima habang buhay. Mahalagang maintindihan mo ito. May mga bagay na nangyari sa'yo na hindi mo kasalanan. May mga taong nanakit sa'yo. May mga taong nagtaksil sa'yo. May mga taong hindi pinahalagahan ang halaga mo. At masakit yon, totoo yon. Hindi natin yon binabaliwala. Pero may malaking pagkakaiba ang pagiging biktima sa isang pangyayari at ang pananatiling biktima ng kwento habang buhay.
Dahil darating ang panahon na kailangan mong tanungin ang sarili mo, hanggang kailan ko hahayaang kontrolin ng nakaraan ang kinabukasan ko? Alam mo ba, may version ng sarili mo na matagal ka nang hinihintay. Isang version na hindi natatakot sa rejection. Isang version na marunong mag-boundary. Isang version na hindi naghahabol. Isang version na hindi kailangang patunayan ang halaga niya. Isang version na marunong magsabi na mahalaga ako kahit walang pumapalakpak, kahit walang pumipili, kahit walang nagbabalidate. At ang version na yon ay nasa loob mo na. Hindi mo siya kailangang likhain, kailangan mo lang siyang payagang lumabas. Bakit nakakatakot magbago? Nakakatawa, hindi ba? Gusto nating magbago. Pero kapag nagsisimula na tayong magbago, natatakot tayo. Bakit? Dahil kahit masakit ang lumang version natin, pamilyar pa rin siya. Pamilyar ang mga pag-overthink, pamilyar ang paghabol, pamilyar ang pagiging people pleaser, pamilyar ang pagdududa sa sarili. At minsan, mas pinipili natin ang pamilyar na sakit kesa sa hindi pamilyar na paglago. Pero tandaan mo ito, hindi ka lalago kung lagi kang babalik sa lumang version ng sarili mo. Ang pagluluksa sa dating ikaw, may bahagi ng healing na bihirang pag-usapan. Kailangan mong magpaalam sa dating ikaw. Yung dating ikaw na laging naghahabol, yung dating ikaw na laging nagmamakaawa, yung dating ikaw na natatakot mag-isa, yung dating ikaw na hindi alam ang halaga niya. At minsan nakakalungkot yon dahil kahit hindi siya perpekto, siya ang nakasama mo sa pinakamahihirap na panahon. Siya ang lumalaban, siya ang nag-survive, siya ang gumagawa ng lahat para mabuhay ka. Kaya wag mo siyang kamuhian. Pasalamatan mo siya, pero wag mo ring hayaang siya pa rin ang magmaneho ng buhay mo. Isulat muli ang iyong kwento. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulat ng bagong kabanata, ano ang gusto mong sabihin nito? Gusto mo bang maging kwento ito ng takot o kwento ng tapang? Gusto mo bang maging kwento ito ng pagkawala o kwento ng pagbangon? Gusto mo bang manatiling kwento ng sugat o maging kwento ng paggaling? Dahil sa dulo ng lahat, hindi mo mababago ang mga naunang kabanata. Pero maaari mong piliin kung paano matatapos ang kwento. Ang kapangyarihan ng bagong paniniwala. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang bagong paniniwala. Mula sa hindi ako sapat, patungo sa patuloy akong lumalago. Mula sa walang pipili sa akin, patungo sa karapat-dapat akong piliin. Mula sa palagi akong iniiwan, patungo sa kaya kong manatili para sa sarili ko. At habang inuulit mo ang mga bagong paniniwalang ito, unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay mo. Pakinggan mo ito, hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa kwentong isinulat ng sakit. Hindi mo kailangang manatili sa bersyon ng sarili mo na puno ng trauma. Hindi mo kailangang manatiling tao na ginawa mula sa takot. May bagong kabanata na naghihintay sa'yo. May bagong versyon ng sarili mo na gustong mabuhay. May bagong buhay na gustong magsimula. At baka ang susunod na yugto ng buhay mo ay hindi tungkol sa paghilom mula sa nakaraan, kundi tungkol sa paglikha ng kinabukasan na matagal mo nang deserve. Dahil hindi ka ipinanganak para manatiling sugatan. Hindi ka ipinanganak para manatiling takot. Hindi ka ipinanganak para manatiling maliit. Ipinanganak ka para lumago, para magmahal, para mabuhay ng buo, at para maging ikaw. Chapter 10. Paano tuluyang piliin ang sarili mo araw-araw at mamuhay ng may kapayapaan, kumpiyansa at tunay na kalayaan. Kung nakarating ka sa bahaging ito, may gusto akong sabihin sa'yo. Malayo na ang narating mo. Mas malayo kesa sa iniisip mo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong pagbabago. Maaaring may mga araw pa ring mahirap, may mga araw pa ring bumabalik ang takot,
May mga araw pa rin nag-overthink ka. May mga araw pa rin kine-question mo ang sarili mo. Pero hindi ibig sabihin noon na wala kang progreso. Dahil ang healing ay hindi tuwid na linya. Hindi ito isang hagdan na paakyat lang. Minsan 2 hakbang pasulong, minsan 1 hakbang paatras. Pero ang mahalaga, gumagalaw ka. Hindi ka na kung sino ka noon. Ang pinakamalaking maling akala tungkol sa self-love. Maraming tao ang akala ang self-love ay pakiramdam. Na isang araw, gigising ka at bigla mo na lang mamahalin ang sarili mo. Bigla ka na lang magiging confident. Bigla ka na lang mawawalan ng insecurities. Bigla ka na lang magiging masaya. Pero hindi ganon ang self-love. Ang self-love ay hindi emosyon. Ito ay desisyon. Desisyon na alagaan ang sarili mo kahit wala kang gana. Desisyon na respetuhin ang sarili mo kahit nagkamali ka. Desisyon na piliin ang sarili mo kahit may mga taong hindi pumipili sa'yo. Dahil may mga araw na hindi mo mararamdamang mahal mo ang sarili mo, pero pwede mo pa rin piliin ang sarili mo. At yon ang tunay na self-love. Kapag tumigil ka ng makipagdigma sa sarili mo, pag-isipan mo ito, ilang taon ka nang nakikipaglaban sa sarili mo? Ilang taon mo nang pinupuna ang sarili mo? Ilang taon mo nang sinasabihan ang sarili mo na kulang ka? At ano ang naitulong nito? Naging mas masaya ka ba? Mas naging payapa ka ba? Mas naging buo ka ba? Marahil hindi, dahil hindi ka lalago sa pamamagitan ng puot sa sarili. Hindi ka gagaling sa pamamagitan ng kahihiyan. Hindi ka magiging buo sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparusa sa sarili mo. Darating ang panahon na kailangan mong ibaba ang armas at sabihin, pagod na akong kalabanin ang sarili ko. Ang araw na pinili mo maging kakampi ang sarili mo. Isipin mo kung gaano magbabago ang buhay mo kapag naging kakampi mo ang sarili mo. Kapag nagkamali ka, imbis na insultuhin ang sarili mo, tuturuan mo ang sarili mo. Kapag nasaktan ka, imbis na husgahan ang sarili mo, aaliwin mo ang sarili mo. Kapag bumagsak ka, imbis na sisihin ang sarili mo, aalalayan mo ang sarili mo. Parang ginagawa mo sa isang taong mahal mo. Dahil ang pinakamahalagang relasyon sa buhay mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Isa ito sa pinakamalaking kalayaan na maaari mong maranasan. Ang matutunang tanggapin na hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling. Hindi mo kailangang mapasaya ang lahat. Hindi mo kailangang manalo sa lahat ng laban. Pwede kang magkamali. Pwede kang matakot. Pwede kang malungkot. Pwede kang mapagod. Pwede kang magkaroon ng masamang araw. At may halaga ka pa rin. Dahil ang halaga mo ay hindi nakabase sa performance mo. Hindi ito nakabase sa achievements mo. Hindi ito nakabase sa approval ng ibang tao. May halaga ka dahil ikaw ay ikaw. Ang tunay na kalayaan. Alam mo ba kung ano ang tunay na kalayaan? Hindi pera, hindi kasikatan, hindi status. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang maging ikaw nang hindi humihingi ng permiso sa ibang tao. Yung hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para tanggapin. Hindi mo kailangang magpanggap para mahalin. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para mapansin. Kapag dumating ka sa puntong yon, may kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera dahil wala ka ng kailangang patunayan. Ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap, maraming taon mong hinahanap ito sa ibang tao, sa relasyon, sa validation, sa achievements, sa tagumpay, sa atensyon, sa approval. Pero ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap ay matagal nang nasa loob mo. Hindi ito nawawala, natatabunan lang, natakpan ng trauma, natakpan ng rejection, natakpan ng takot, natakpan ng mga sugat. Pero nandyan pa rin, naghihintay, tahimik, matyaga, naghihintay na piliin mo.
Kapag wala nang kailangang patunayan, may kakaibang katahimikan na dumarating kapag hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang mga tao na mahalin ka. Hindi mo na kailangang habulin ang validation. Hindi mo na kailangang magmakaawa para mapansin. Hindi mo na kailangang ipakita sa lahat ang halaga mo. Dahil alam mo na at sapat na yon. Isang mensahe para sa dating ikaw. Kung makakausap mo ang dating version ng sarili mo ngayon, yung sugatan, yung insecure, yung laging umiiyak, yung laging naghahabol, yung laging natatakot, ano ang sasabihin mo? Marahil sasabihin mo, makakalampas ka rin. Hindi habang buhay ganito. Hindi mo kailangang habulin ang lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. May buhay pagkatapos ng sakit. At higit sa lahat, mamahalin mo rin ang sarili mo balang araw. Bago natin tapusin ang audiobook na ito, may gusto akong iwan sa puso mo. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay hindi nangyayari kapag may dumating na bagong tao. Hindi kapag yumaman ka, hindi kapag naging successful ka, hindi kapag nakuha mo ang lahat ng gusto mo. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyayari sa araw na tumingin ka sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi mo nakita ang lahat ng mali. Nakita mo ang isang taong lumalaban, isang taong nasaktan pero hindi sumusuko, isang taong nadapa pero bumabangon, isang taong nagkamali pero natututo, isang taong sugatan pero patuloy na nagmamahal. At sa wakas, nakita mo na ang halaga mo dahil ang taong iyon ay ikaw. At kung wala pang nagsasabi sa iyo ngayon, hayaan mong sabihin ko ito. Hindi ka kulang, hindi ka sira, hindi ka huli, hindi ka failure, hindi ka mahirap mahalin. Karapat dapat kang mahalin, karapat dapat kang respetuhin, karapat dapat kang piliin. At higit sa lahat, karapat dapat kang mahalin ng taong makakasama mo habang buhay. At ang taong iyon ay ikaw. Tandaan nyo lang na ang self-love ay hindi destinasyon. Ito ay desisyong ginagawa araw-araw. At simula ngayon, sana piliin mo ang sarili mo araw-araw, paulit-ulit habang buhay.